Alright. Alright, sige. Wala yung nakita ko na nag-ako po. Dinilit siguro. Right? Okay, sige. Hello, hello. Ayan. Sino pa po mga guest natin dito? Sige, type nga po kayo ng 1 para mamalaman ko po kung sino ang guest. Or, ayan. Sige, dahil naka-open ang camera mo, ikaw ang maswerteng matatawag ko ngayong gabi. Walang iba kundi si Prince of Jensan. Ayan, hello po Sir Prince of Jensan. Ayan, kamusta naman po ang weather dyan sa Jensan? Pakilala po kayo and sino po ba ang nag-invite sa inyo sa Zoom link na to? Ayan, bibihis pa siya. Hintayin natin siya. Okay? na ano siya, nagulat siya na tinawag ko siya. Ayan, hello po, good evening. Po. Hello po. Ayan. Sir, pakilala ka po. Sino po ang nag-invite sa inyo and kamusta naman po ang whole week mo from August 3 to August 8? So far okay naman. Part-time lang ginagawa yung Ascendra. And ang nag-invite sa akin dahil si Chairman Zandro Carlos po. Oh, Opo. So, okay. po ako. Ano po ang ina-expect nyo sa ating Momentum Reset? Is this your first time po ba na a-attend ng Momentum Reset or maraming beses naman na? Pang 3 beses na ata itong. Okay. I see. Ano po natutunan nyo last week? Actually yung before, ano lang talaga, consistency, tapos adaptation talaga sa system. Kasi every time naman talaga kailangan ng change. And kailangan talaga natin mag-adapt since ang trend ngayon online. So, kailangan sabayan. Ah, Nice. Ang galing naman ni Sir Jensen. Talagang nakikinig siya at talagang willing siyang aralin or alamin kung ano yung mga kailangan natin gawin into this kind of industry. Okay. Thank you so much, Sir Prince of Jensen. Yan. Thank you po. Nice to meet you din po. And see you soon po once na makakapunta po kayo ulit dito sa Manila. Alright, so next one. Alright, sige, huwag kayong magtago guys. Nakikita ko kayo. Ha, huwag kayong magtago dyan sa mga likod ng camera nyo. Mag-open tayo ng camera, no? Para naman nakikita ko kayo, everyone. Ayan. Okay, sige. Next one is, ayan. Pa-mute na lang po, Sir Prince. Thank you po. Alright. Ayun. So, hello, hello sa'yo. At dahil ayaw nyong mag-open ng camera, sige. Okay. Ang mapipili ko dito sa kung sino man ang nandito sa mga nasa listahan ay walang iba kung hindi si um ito bago to sa aking paningin. April Joy Obalobaw, tama ba? Ayan, hello sa iyo April Joy. Kung yan, pa-open ng camera. April Joy Obalobaw. Ayan, hello, hello. Asan? Sige. Hello. Ayan, asan na si Sino nag-invite sa iyo? April Joy Obalobaw. Mukhang wala siya. Sige, eto na lang. Naka-open kasi yung camera niya. Sige, Sir Ian Christopher H. De Vera. Buong-buo yung pangalan na para bang nasa school tayo dito, di ba? Ayan. Hello, Sir Christopher. Ayan. Hello sa iyo. Good evening, good evening. Maulan na evening. Ayan. Kamusta ka naman, Hello Sir po. Ian Christopher? Sino po? Pakilala ka po? And sino po yung And nag-invite sa inyo dito sa Zoom link event natin? And how was your week, August 3 to August 8? hello, I am Ian Christopher H. De Vera. Yung nag-invite sa akin si Miss Oh, Jean. okay. And yung weather is okay lang naman, medyo maulan here in Angeles.
Kamusta ang week mo for the whole of August? Okay lang po. Okay And lang. Okay na okay? Okay uh, lang. okay na okay po. Okay. So ano namang ina-expect mo dito sa momentum reset natin? So knowing na na-invite ka ni Miss Jean, ano yung ina-expect mo dito sa ating event? Magka-gain din po ng knowledge about sa AI innovation and mas marami po Mm. ako na experience dito sa Ascend. Alright. Thank you so much, Ian. Okay, and I hope marami kang matutunan and also alam ko na mas marami kang matututunan and sa ano natin ngayon, sa event natin ngayon dito sa Momentum Reset. Of course, madami ka din matututunan from our speaker today. And for the last one, ayan, sige, tatawag ako naman ng very very pretty nakikita ko dito um sa ating screen. Ayan, si Miss Jill Mandalupe. Ayan. Hello, Miss Jill. Ayan. Ayan. So, ayan, palakpakan naman natin si Miss Jill. Okay. Ayan. Hello, Miss Jill. Ayan. Open, pwede ka na mag-unmute, Miss Jill. Wala daw. Wala daw po, Tek. Ayan, ayan. Hello, good Ayan. evening, everyone. Hello, Miss. Yes, hello, Miss Jill. Maulan ng evening sa'yo. Ayan. So, sa'yo naman, Miss Jill, ang question ko ay, how was your weeks? And then, anong natutunan mo last na event natin or last week ng Momentum Reset natin? Ayan, hello, naririnig ba ako, guys? Yes, loud and clear. So, sa week ko naman po, ayan, sobrang ganda. Ang dami ko pong natutunan. Pero last week po, yung last po natin na Zoom, actually, ang dami kong natutunan. Pero ang sasabihin ko na lang siguro yung tumatak talaga sa akin is dapat talaga dito sa business natin is maging consistent po talaga tayo kasi alam niyo naman sariling business po natin ito so kailangan natin siyang gagawin, kailangan natin seryosohin and dapat kung anong goal natin, dapat consistent natin siyang gawin. Alright, grabe naman yun. Mala Miss Universe. Ang atake ng sa ugat natin ni Miss Jill. And yes, I know na for sure talaga na this day or this night is mas magkakaroon tayo ng deep knowledge into momentum reset. Okay, ayan, hello sa 30 na participants natin or 30 na nandito sa loob ng Zoom na alam kong kahit na napaka-cute ng internet nating lahat is nandito pa rin kayo at willing makinig sa ating Zoom event right now. So without further ado, syempre, di ko na patatagalin. Alam kong mas excited kayo sa akin at alam kong excited na kayong marinig mula sa taong to yung magiging ito yung main event natin, di ba? So, ayan. So, before that is, syempre, muna kayo dyan, mag-relax, chill, and syempre, dapat naka-open ang camera nyo, guys. Kasi yung mga naka-open ang camera, ayan talaga yung mga willing makinig, willing makagain ng knowledge sa taong to. Diba? So, di ko na patatagalin. Let us all welcome. Ito is dati tong estudyante. Ayan, kung mga estudyante kayo right now, or kung mga naging estudyante kayo right now, di ba, from Isabela, grabe, napaka-Gen Z naman netong taon to, right? Pero with that, despite sa edad niya, despite sa age niya, is hindi siya nag-hesitate na gawin tong business na to. And I hope na mas marami kayong matutunan with this person. Yan, six-figure earners, prime partner natin dito kay Ascendra International. And of course, our Chief Operations Officer here at Zentra, no other than Mr. Kujira Tapawan. Guys, congrats naman kayo or welcome Mr. Kujira dyan sa comment section. So ayan po, ayan, hello. Yan, welcome. Yan.
Hello, thank you, Ira. Palakpan naman natin and let's give a uh, virtual clap kay Ira. Ayan, thank you sa ating napakagandang host. Ayan. So anyway, thank you po sa lahat ng umattend tonight and I know lahat po is apektado ng bagyo and alam ko at actually nga biro-biro lang po no pero kapangalan ko po yung bagyo, di ba? Di ba? Kapangalan ko po yung bagyo. What a coincidence. Pero anyway, thank you and okay lang ba? I-type mo naman dito sa comment box dito sa ating comment box ng momentum. Ayan. So, okay lang ba? Ilagay mo dito momentum. Ayan, sige, type mo momentum. And of course, welcome din po sa ating mga guests na nandito. And of course, syempre, thank you sa pagbigay ng time. And some of you ay alam ko naglaan talaga ng time to learn and the same time nandito kayo na para mas magkuha yung momentum this August kasi actually guys it's the 8th of the month, 'di ba? 8th of the month na ibig sabihin ng 8th of the month guys, 4 na buwan na lang 2027 na naman. Okay, and right now actually we're gaining the momentum sa Sentra community right now. Kung nandito ka, okay lang ba sa mga guests na nandito at okay lang ba lahat ng nandito nakikinig? I know, for the past 2 weeks na lumipas sa ating Momentum Reset, I know, you've learned something, may mga natutunan ka, mayroon na bang nag-apply? Sige nga, ako actually, isa po ako sa mga consistently nakikinig din ng training last kay Chairman Zandro and kay President Harold na actually nakaka-refresh, 'di ba? So ako po, para po sa mga hindi nakakakilala sa akin, I started this kind of business when I was 17. And right now po, ginagawa ko po itong business na to. And because of those training po na tinuturo po namin sa inyo right now, ito po yung ginawa po namin para to gain momentum at the same time, makakuha ng resulta na gusto natin. Okay? Sige nga, i-type mo nga dito sa ating comment box kung ano yung resulta na gusto mong makuha this 2026 bago matapos to. Magkano ba yung gusto mong kitain? Ano ba yung gusto mo? Kasi believe me or not, it doesn't mean po nandyan ka sa bahay mo, hindi mo na kayang kunin yung resulta na yon. Okay, just believe me po. Sa ganito, sabi nga last event, 'di ba? You just need to believe it. Okay, Brenak ni Press yung rule na to see is to believe, hindi. 'Di ba? Ano daw dapat? Believe it first. Okay, believe it first. So right now po, sa lahat po ng nakikinig sa atin, pwede nyo pa pong i-share tong link natin. I-share, just keep on sharing the link para mas makita po mas dumami pa sa lahat po ng business partners po natin, mga success partner natin, and mga partners natin outside. Make sure na sendan mo sila po ng link na to. Kasi we will make sure tonight na mas marami ka pang matututunan. At may exciting po kami na i-announce by mamaya na mas mapapakinabangan mo. At to guys sige just to give you some clarification dito po sa mga nagta-type dito. Mas maganda po na you need to be very specific sa gusto mong kunin at gusto mong mahit. Financial stability, good yan, pero mas maganda po be specific. Okay? Mas maganda specific ka. So right now, okay ba? Ready na ba ang mga notebook mo? Ayan, 5 to 6 digits daw. Ano yan? 5 to 6 digits na ano? Sa loto? De, joke lang. Okay, sige, biro lang po, no? So, mga auto-ata yan ng loto, no? So, anyway, to hit my first 100K, yan. Okay, tama yan kay Abby Hannah Grace Sargado. Yan, 100K income. So, okay lang ba? Mas sanayin din natin yung sarili natin na sa lahat ng nandito, okay lang ba? You open your camera. Okay, bakit? Minsan na lang po tayo magkita-kita sa isang linggo. Dapat makita na namin yung mga nagsisigandahang mga mukha ninyo. 'Di ba? Dapat wala tayong tinatago kasi lahat tayo maganda at maganda lang. Maganda at pogi sa mata ng Diyos. So, hindi po ako Diyos. So, ako ay nagkakamali din. De, joke lang. So, kaya mas maganda, i-open po natin lahat yung camera natin kasi dapat confident ka. Busy ka sa store, maingay, okay lang naman. Open camera lang naman eh. Hindi naman natin maririnig yan. Hindi nyo po maririnig. And make sure naka-take notes ka. You know what guys, I still could remember when I was starting this kind of business. Nung nasa Isabela pa po ako, um, uh,
ang ginagawa ko lang to cope up sa mga kailangan na matutunan at the same time ma-develop na skills is to attend training and take down notes para ka talagang nag-aaral. Okay, ang maganda po right now, nag-aaral ka here at the same time pwede kang kumita. Kaya dito po wala pong Gen Z, walang millennials or Gen X or baby boomers na nandito. Lahat po na nandito right now, I know you are all a dreamers. Okay? Pa-type nga dito ng success. Yan, i-type mo ng success. And right now, I want to share you all with this kind of, sige, pakita ko lang po sa inyo saglit. Yan. Ito yung slide ko. So, ang pag-uusapan natin, sige nga, sinong nakaalala ng topic natin this past few weeks? Sige nga, yung dalawang momentum reset natin, okay lang ba i-type mo dito? Okay? Yung makaka-type ng tamang sagot, ayan, yung makaka-type ng tamang sagot, yung dalawang topic natin, yung title ng topic natin. Sila yung magsi-six figures ngayong buwan na to. Ayan. So, dapat ganyan. Dapat may graded recitation din tayo. Hindi, joke lang. Okay. So, I know, may mga nakikita pa ako nag-work, pero thank you again for listening and being here. So, kaya i-type mo nga dito sinong nakakaalala ng dalawang topic natin last week. Last week, kay Chairman and kay Press. I-type mo nga. Oh, sige, dito ko makikita sino talaga yung nakikinig sa hindi. Di ba? Oh, sige, sige guys. Oh, dapat alam niyo yan. Dapat alam natin yan, di ba? So, anyway, yan. Today lang po ako naka-join. Eto bang si Honey Grace? Guest ka ba or member ka na? Sige, type mo. Yung mga naka-attend last week, ano, dapat makita natin kasi guys, ito kaya natin to ginagawa. Gaya po natin to ginagawa every week. Kasi guess pa lang, it's okay. Kasi we want you, kahit part-timers po tayo na nandito, we want you guys na makasabay kayo at the same time, matutunan nyo yung dapat gawin. Okay? So, dapat alam nyo kung ano yung dapat nating aralin at the same time, ano yung dapat mong i-develop sa sarili mo. Okay? Kasi gaya po natin to ginagawa to, hindi for pastime lang. We're doing this for you guys. Okay? So guys, again, so hindi nyo nalala again, ito po, ang gusto po naming maitutunan sa inyo is to gain you momentum. So ngayon, ang topic natin is, kung last week, kay chairman, ano may mga dapat mong gawin? Lagi palalo pag first timer ka or the same time bago ka sa sa community natin, ayun dapat yung i-focus natin. Okay? So, yun mo. And right now, ang gusto ko naman po i-discuss sa inyo, gusto ko lahat po na nandito ka na lang din naman. Okay lang ba? Makinig ka na ng mabuti. Okay? For eto, saglit lang po tong training ko sa inyo at mag-short lang tong magiging talk ko sa inyo but I will make sure tatatak po ito sa inyo. Okay? Kasi ito, tinuturo po namin to, hindi nyo lang to naman to magagamit sa business natin but magagamit mo for everyday life. Okay? So right now, ang gusto ko pong ituro sa inyo is what we call so-called the reprogramming. Ayan. Okay, i-type mo nga, reprogram. I-type mo nga dyan sa comment box, reprogram. Yan. So, ano ba tong tinatawag nating reprogram? So, the mindset shift that changes your result. Ito sa lahat po na nandito para po sa inyo to. Members, non-members, para sa ito. Bakit? Ako po, isa po sa binago ko po nung nagsisimula po ako dito at hindi pa ako member ng Ascendra International at Centra Community is to change my mindset or to change kung sino ba ako. Kasi before ka kumita, you need to change you. One of my mentors said, sabi niya, if you want to have a different result, you need to be a different person. Dapat may tinatawag kang, meron kang nilulook up na bagong ikaw. So ngayon po, kung ang mindset natin is yung luma pa din, parang ganito. Para lang po mas maintindihan nyo, no? Kumbaga, sa cellphone mo right now, kung ano yung mga naka-download na application sa cellphone mo right now, is yun yung lagi mong ginagamit, napapakinabangan mo, or yun yung lagi mong ini-scroll, pinipindot. So, I can say, pag nakita ko yung cellphone mo,
I can say kung anong purpose ng cellphone mo sa'yo depending on the application na meron doon. Pwedeng pang communication, pwedeng pang games, entertainment, or kagaya namin na pwede pang shopping. Okay? So, it depends. So, ngayon, ang gagawin po natin is magda-download tayo ng dapat na mindset lalo pag pumasok ka dito. Okay? Pa-type nga ng I am ready if you're ready. Yan, gusto ko makita yung mga kasama natin dito. And okay lang po ba na every tanong may sagot tayo? Ayan. 'Di ba? Yan, magre-reprogram tayo ngayon. Ibig sabihin po ng re-reprogram, okay po ba sa inyo right now na baguhin natin yung buhay nyo? Okay? Kung member ka na o hindi pa, kailangan nyo po ito. Kailangan po natin to. Okay? Kasi sabi nga nila, what comes into your mind, yun din po yung magmamanifest into your reality. Okay? So ngayon, reprogramming. So, ano bang, why do some people see opportunity while others see risk? For example, sa mga non-members po na nandito, ano po ba yung opportunity ni Sentra para sa inyo? Is that an opportunity or is that a risk? Yeah? Sige nga po, i-type mo, ano ba ang opportunity ni Sentra sa'yo? Or ni Ascendra? Sa mga members naman, every time we're doing something new. For example po sa amin, we're doing Facebook ads. We're paying for Facebook ads. Some of the people, ang tinitignan, it's a risk kasi maglalabas ka ng pera. But for us, it's an opportunity to grow your business para mas mapalaki pa yon. Di ba? So, actually, we are in the same industry. We are in the same opportunity. We are in the same environment. Sometimes, even the same mentor, kasi nandito po tayo. But we have a completely different result. Come to think of it, bakit kaya may mga tao na mas malaki ang resulta kesa sa'yo kung parehas lang din naman kayong tao? Tama. So, ayun po, ako before, I asked that to myself. Tinanong ko yun sa sarili ko eh. Kasi 17 ako nun, pero may mga nakita ako dito sa community ni Sentra na bakit ito kumikita ng malaki? For example, si Sir Harold, bakit si Sir Harold? Professional na siya. Pero bakit nandito pa rin siya sa ganitong opportunity at kumikita ng malaki? I've seen a lot of people na ordinary people, professional people na nasa sentra at wala sa sentra, pero bakit sila may malaking resulta? Maybe it's not the difference between the opportunities, but it's because of the programming. Marami pong taong natatakot. It's because hindi they're different at the same time, ang nakikita nila iba. So, ang i-discuss ko po sa inyo right now is bakit ba natin kailangan mong malaman bakit ka ganyan at the same time, ano yung mga babaguhin mo for you to become successful at the same time para mas magawa mo ng tama si Sentra. Kasi, sometimes po, ginagawa mo na lahat, but since hindi tama yung pag-iisip mo, okay? For example po, ito po, ang dami ngayon na nai-stranded. Ako po, just realize something. Marami ngayon na pag binabagyo, tinatamad. 'Di ba? Ang sarap, 'di ba? Syempre, mag-Netflix and chill, 'di ba? Sunday ngayon mag-relax at mag-cuddling weather, 'di ba? Cuddling weather daw ngayon eh. Saan ako, 'di ba? 'Di ba? Cuddling weather daw. Pero at the same time, bakit tayo nandito ngayon? Ngayon, bakit ka nandito sa akin nakikinig right now? Isa lang ibig sabihin nun na you want to change something. Ito po, again, wala pong exemption dito. Even me, even us, na nakikita nyo, we are always reminded by this. Okay? So ngayon, gusto ko pakinggan mo to ng mabuti. Okay? So ngayon, let's go for the next. Ito yung question. Ano bang programming? Ang programming po, it is what you repeatedly believe, think, and do. Sabi ko nga kanina, kagaya sa cellphone. Ang mga dinadownload mo dyan sa cellphone mo, is yan yung madalas mo ginagamit at the same time, yan yung madalas mong napapakinabangan. It's the same with us. Ang programming po, it depends on what you believe, think, and do. Ngayon, saan ba nanggagaling yung mga pinapaniwalaan mo, ginagawa mo, at pag-iisip mo? Saan ba galing yan? Okay? Ito po, it depends on the family,
It depends on the meron pong galing sa environment, sa past experience mo, bakit ganyan ka mag-isip, sa failures mo, sa social media, malaki ang factor ng education and financial experience. What you are taught to believe is it became your operating system. Or sa cellphone, ayun yung OS mo. Ayun yung tinatawag nating Android mo. Okay? So ngayon, paano ka mag-isip ngayon? It depends kung paano ka pinalaki ng magulang mo. Or saan ka lumaking environment. Or ano yung mga naging past experience mo. Kaya, hindi naman natin pwedeng, we cannot blame those people na ayaw nang sumubok sa ganitong opportunity if they have a bad experience sa ganito. But then again, it's about the programming. Okay? So yun po yung gusto ko pong maintindihan nyo ngayon. Na ngayon, hindi mo kailangan sisihin yung pinanggalingan mo. The good thing po is pwede nating mabago yan. We're all the same, guys. Kasi bakit? Ako din po before ayaw ko sumubok sa ganitong opportunity. Kasi akala ko before, after mong sumubok, after mong mag-aral ng college, doon na gaganda buhay mo. 'Di ba? Kasi nga, ever since my family, all of my family members are employed. But then again, employment, hindi po yan masama. But if you want to become successful, you should do something na wala dun sa script ng mundo. Script ng poor mindset. So, yun po yung gusto ko pong maintindihan nyo. So, right now, yung mga maling paniniwala, maling pag-iisip at mga maling ginagawa natin, you need to eliminate that. You need to uninstall that. Kailangan natin tanggalin yan para kahit papaano mapalitan po natin ng pang-rich mindset na tinatawag. Na yun po yung kailangan natin para when it comes na pumasok ka na po or nandito ka na kay Sentra Community, una, hindi mabigat na ginagawa yung business. Pangalawa, kahit anong rejections at kahit anong failures ang madatnan mo dito sa community or the same time sa opportunity, iba yung magiging tingin mo doon. Bakit? Sa iba po ang failure is bad. Ang problema sa iba is bad, kaaway yan. Pero para sa amin po, ang problema, kapatid po namin yan. Hindi nga kaibigan eh. Kapatid po namin yan. Bakit? Sabi nga nila, very, very successful people solves problem. Okay? So problem po, kung walang problema, wala pong opportunity. Tandaan po natin yan. So right now po, tayo dapat, ang isip natin sa problema, once you have a problem right now, it just mean na one day or two, magkakaroon ka na ng success. Okay? Pag nahanap mo yung solution na yan, doon ka na makakatawid sa next level mo. Alright? So, yun po yung gusto ko pong maintindihan nyo. Okay? So, ito po yung the programming loop. Okay? Paano mo ipoprogram yan? Yung sarili mo. Okay? It all start with thoughts. Okay? It all start with thoughts. Came to believe, kung ano yung ginagawa mong action, ayun yung magiging habit mo, at ayun din po yung magiging resulta mo. Ngayon, makikita natin sa tao kung ano naman yung thoughts niya. It depends on the result. Yung result mo, makikita namin kung ano yung habit mo, kung ano yung actions mo, kung ano yung paniniwala mo, at kung ano yung thoughts mo. Gets mo? So, ayun po siya. It all reflects to each of this nakikita nyo pong loop. So again, it all start with your mind. It's all start sa utak natin. Okay? Bakit? Tandaan nyo po, lahat po ng nasa paligid natin, it all starts with the mind. Wala pong electricity at walang ilaw kung si Thomas Edison before natakot sumubok. Okay? Maraming nakaisip nun, pero siya lang yung nag-take action. 'Di ba? Wala tayong wifi, wala tayong bluetooth, wala tayong cellphone, wala tayong sasakyan. If those person is natakot sumubok at hindi naniwala ang paniniwalaan nila yung sarili nila. Kaya right now, if you are the one in your family na gustong baguhin yung takbo ng buhay nyo, just believe in it. Isipin mo.
Okay? Take action of it. At gawin mo po yung ginagawa na dapat gawin dito sa Sentra. And we will make sure the result na gusto mo makukuha mo yan. Okay? So ngayon, eto, gusto ko din makita nyo is, eto naman, yung reprogramming. Okay? First is the survival mindset. So lahat tayo dadaan dito. Lahat tayo meron ganito. Okay? But then again, yan po yung gusto ko pong baguhin. At the same time, yan yung gusto kong pakinggan mo sa akin, member ka o hindi. Okay? So, una, the question of what if I fail? What if mag-fail ako? Take note, mga kapatid, na nandito sa kikinig sa akin right now, if you're listening to me right now, listen to this, what I gusto kong sabihin sa'yo. Tandaan nyo po, ang fail is first attempt in learning. Hindi ka magiging successful if you don't fail. Okay? It's just a matter of programming. Ano bang tingin mo sa fail? Take note, guys. Ang pinakamayamang tao sa buong mundo, si Elon Musk, it took him 3 times bago siya makapagpalipad ng spaceship sa SpaceX. Ang failure is just testing you na may dapat kang matutunan pa to improve. Ibig sabihin, guys, hindi namin kayo i-hype or babaliwin na pag nakapasok ka sa Sentra, wala nang failure to. Tuloy-tuloy lang to. Hindi po ganun yun. Okay, nandito po kami para samahan ka sa success mo and of course, samahan ka din sa failure mo. Bakit po? Again, pag nag-fail ka, ibig sabihin, magiging successful ka. Kasi bakit? Hindi po kayo mag-fail if you're not doing something. Nag-fail ka kasi you're doing something. Okay? So, second is, baka hindi para sa akin eh. This kind of survival mindset. Takot ka sumubok kasi baka hindi para sa'yo. Pero sabi nga po nila eh, hindi mo matitikman ang isang pagkain kung masarap. Kung hindi mo titikman ang isang pagkain, hindi mo masasabing masarap o hindi. Diba? Kung hindi mo masasabing masarap kung hindi mo titikman. Okay? Oh. Hindi mo masasabing masarap kung hindi mo titikman. Ulitin ko ha. Inulit-ulit ko na. Ibig sabihin po, hindi mo masasabi na para sa'yo ang Sentra Community kung hindi mo susubukan. Okay? Hindi ka naman manghuhula. Di ba? Manghuhula ka ba? Ay bolang kristal ka ba? 'Di ba? Imposibleng mahulaan mo kung para sa iyo ang isang bagay if you will not try something. If hindi mo susubukan. Okay, kaya sububok ka lang. Pangatlo, wala akong pera. Ito po, sino pong walang pera dito nung nagsimula? Ako, wala po akong pera nung nagsimula ako dito. Okay. Ang walang pera, guys, tandaan nyo, depende yan sa'yo. Okay? Wala ka mang pera right now, but money is just a tool. Ang pera kaya mong kitain anytime. Kaya mong gumawa ng pera anytime. Ang pulubi nga nakakagawa ng pera eh. Ito na lang. Yung mga bata nakakagawa ng pera, tapos ikaw na matanda, hindi mo kaya. Bakit? Sipin mo ang baby na lang. Tignan nyo, ang baby. 'Di ba? Pag nandyan ang mga tito, tita, 'di ba? Ang baby nakakagawa ng pera. 'Di ba? Tapos ikaw hindi mo kaya. Ito guys, ang wala akong pera, it's just an excuse. Yes, wala kang pera right now, but I don't believe na wala kang paraan. Next, wala akong connection. Wala akong connection. Doesn't mean naman may connection ka. Ano yan? Maging successful ka na kaagad. No. Kaya nga po tayo nandito sa Sentra Community. Kasi kami po yung first layer mo ng connection. Once na naging start ka po dito sa Ascendra, tutulungan ka namin. At right now, kahit wala ka pong connection or nagsimula ka from nothing, we can teach you something na it can grow your network. Di ba? Bakit? Ako po, 17 years old nagsimula, wala din naman eh.
'Di ba? Pero right now, as time goes by, matututo ka. Ituturo po namin 'yan. 'Di ba? Kung wala kang connection, magpakabit ka ng wifi. Hindi, joke. Kung wala kang connection, magpalit ka na ng wifi mo, baka bulok na yan. O kasi kaya umuulan, kaya wala kang connection, di ba? De, joke lang. Biro lang. So kung wala kang connection, it's okay. Lahat yan nabubuo. Next, wala akong time. Ako hindi po ako naniniwala sa walang time. We all have 24 hours. Depende lang sa'yo kung gaano mo binubuo or gaano mo ginagamit yung 24 hours na yan. Trust me, yung 24 hours na yan, hindi mo naman kayang ubusin talaga yan eh. Marami ka pang ginagawa na unproductive. Wala akong time pero pag bebe time ay sauce. Diba? Ang sarap. Wala akong time pero pag love life ay nako po. Ito papakita ko po sa inyo May tanong ako, ano nga yung sino po yung pinakamayamang tao sa Pilipinas? I-type mo nga. O yung may makakasagot, huwag niyong i-search 5 seconds lang. Sino po yung pinakamayamang tao sa Pilipinas? 5, 4, 3, 2, 1. Pilipinas, Goms. Elon Musk. Sige, Pinoy pala si Elon Musk, Bisaya. Hindi, joke lang. Biro lang, biro lang. Okay. Henry C. Villar. Si Josh Mahika. Hoy, kayo. Loko kayo, Hindi, si Romualdez. Hindi, joke lang po. Biro lang, biro lang. Okay, kayo talaga, hindi nyo, walang nakasagot. Wait lang. Sino na nga yun, Nakalimutan ako eh. Kalimutan ko yun eh. Sino na nga yung asawa ni, yung napangasawa ni Zainab? Anong pangalan nun? Si Manny Pacquiao, sabi ni Tita Tess. Sino yung pangalan sino Park? Yun. Di ba? O isipin nyo guys. Tingnan nyo Ayan. Yun lahat nakasagot ng tama. And this is thing I want to tell you. Isipin nyo wala akong time pero alam mo yung buhay ng ibang tao. Pero tinanong ko, sino yung mga pinakamayamang tao? Wala pong nakasagot ni isa. It means, it depends kung saan mo binibigay yung attention mo. Okay? Isipin mo that lesson na gusto ko pong ituro po sa inyo. Kung wala kang time, alam mo nga yung partner ng di mo kakilalang tao mas okay pa sana kung pinag-aaralan mo yung buhay ng mga successful na tao. Gets nyo? Ay, tamang-tama yung mga ko, Noon, tumagot na nga lang ako, napagalitan pa. Pero, ito po, trust me, ito po yung gusto ko pong sabihin sa inyo. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi I was once taught like you guys, na I can I can maximize my time by focusing on what I can do in myself, by improving, pag-aaral ng buhay ng mga successful na tao kasi I want to become successful. I am just like you before, na pagdating sa chismis, ang bilis. Di ba? Pagdating sa mga bali-balita, ang bilis. Pero, yung energy mo, time mo nauubos dyan. Yung mga maliliit na oras na yan, inaaral mo. Without knowing na nag-spend ka ng so much time if you will multiply it every single day. Kaya, right now guys, I don't believe na wala kang time. Kasi bakit? Again, nandito ka nga ngayon It's just a matter of prioritizing something. It's a matter of decision and it's a matter of your willpower. Ibig sabihin, kung desidido ka, willing ka, bibigyan mo ng oras. Parang ganito, when it comes sa love life, di ba? Pagmahal mo ang tao kahit pagod ka bibigyan mo ng oras. Tama? O sa mga lalaki, di ba? Nung nanligaw ka, kahit pagod ka, susundo ka, kahit buryong-buryo ka na, gagawin mo pa rin.
Gets nyo po? So right now guys, lahat may oras. Depende lang sa'yo kung desidido ka at willing kang bigyan ng oras. Okay? Next, anong sasabihin ng ibang tao? Ito po yung madalas na pumipigil sa sobrang daming tao right now. Many people die na hindi naging successful because of this thought. Anong sasabihin ng ibang tao? We always think what other people says. Pero trust me, pag nagutom ka, sila ba ang magpapakain sa'yo? Pag nagka-problema ka, tutulungan ka ba nila? Ito guys, irregardless kung sino yan, magulang mo, partner mo, guys, ako po nung nagsimula ako dito, my parents, hindi po ako sinuportahan. Kasi bakit? Ah, they want me to finish kung ano yung dapat kagaya ng mga kapatid ko. Pero gusto ko kasing yumaman. I'm not saying na suwayin po natin ang mga magulang natin, but I'm saying if you really have a dream and to become successful, listen to those people na gusto mo na yung resulta. Huwag niyo pong papakialaman. Ito po, bibigyan ko kayo ng short mindset dito. Even though walang maniwala sa'yo kahit isang tao, maniwala ka lang sa sarili mo, maging successful ka. Pero kahit buong 3.7 billion people in this world maniwala sa'yo, pero kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, hindi ka maging successful. Okay? Next is maybe next time. Maybe next time. Marami pong nasa hukay na ngayon, next time pa rin eh. Wag niyo po, hindi po tayo maubusan ng next time. Okay? Yan. Yan. Ayun, ayan, medyo nawala ang ating host. Ganun talaga kapag live, di ba, guys? Okay, ayan. Hello, everyone. Ako ba is loud and clear? Or naririnig naman ba ako, everyone? Ayan, pa-type naman ako ng yes dyan if naririnig nyo naman ba ako or clear naman yung voice ko, okay naman yung internet. Right, okay. Sige, let's just wait for Sir Fuji na kasi medyo ganun talaga guys kapag live, 'di ba? Katulad ngayon, ang cute-cute ng internet natin. I know everyone is having a hard time sa pag connect sa internet, right? Pero before that, ayan, sige, sa mga naunang question or sa mga yan, yes. Thank you po. Miss Tita Tess. Yan, thank you po from Jensen. Ayan, so before tayo mag-proceed, yan, sige, magtatanong muna ako, guys, kung anong natutunan nyo sa mga first slide na diniscuss ni Sir Kuji. Para naman nalalaman namin kung nakikinig talaga kayo or may mga natututunan sa bawat slide na pinapresent dito. Kasi ayun naman talaga ang sole purpose natin or ayun naman talaga ang goal, ang may matutunan kayo sa bawat Zoom event, sa bawat event natin, sa bawat momentum reset na meron tayo every week. Right? So ayan, sige. Magtatawag muna ako at least two. At least two na lang. O sige, kung sino na lang magbo-volunteer. Kung sino magbo-volunteer, sa kanya ang August. Kasi alam ko naman nagpo-post kayo sa social media. Ibigay nyo na sa akin tong August. Right? O sige, kung sino magbo-volunteer sa kanya ang August. Ayan, hello everyone. Hinig ba ako?
Ayan, hello, hello. Ayun, may naririnig ko naman yung sarili ko. Ayan, hello everyone. Sige, ayan. Sir RJ, andyan ka ba, Sir RJ Hilbuena? Ayan, sige, wait. Okay, guys. Ganun talaga, guys, kapag live. Hindi natin alam kung anong gagawin. Di ba? Ayan, okay. Naka-host na ba siya? Yes, Miss Ira. Ayun, ayan. Hello sa'yo, Sir RJ. Kamusta naman yung first slide na diniscuss ni Sir Kujira? Anong natutunan natin regarding sa taking a risk? Ayan, ano yung mga tumama, pumitik sa atin? Sige nga, share mo naman to everyone. Sa akin naman, Miss Ira, yung sa tumatak sa akin sa first na nabanggit doon yung yung sa family, sa environment ng paligid natin na hindi lahat ng environment is maganda kasi may mga tamang environment and may maling environment. And then yung sa failures, huwag natin tingnan yung failures na yun parang yun, alam mo yun, hindi na hindi tama yung ginagawa natin kumbaga yung failures na akala mo pagkakamali mo na yun. Kala mo na huli na yung lahat. Kumbaga, ang dami ng nagawang pagkakamali. Failures is part of life. Or kailangan talaga pagdaanan mo sa buhay mo. Kasi umabot ka ng success o pagdaanan ng failures sa bawat journey mo. And yun lang muna. Grabe naman yan. Ang dami naman natutunan niya ni Sir RJ. Ayan, i-congrats siya naman dyan si Sir RJ sa kanyang natutunan regarding sa mga first slide na diniscuss ni Sir Kuji. And ayan, meron din nagsabi dyan. Pwede nyo din po guys i-comment dyan sa comment section kung ano yung mga natutunan nyo din po regarding sa first slide na diniscuss po ni Sir Kuji kung gusto nyo naman din po share ng mga thoughts and knowledge na natutunan nyo. Yan, katulad po ni Miss Techno KN3. Ayan, kung sino ka man po, what is programming? This is what you believe or do. It depends on the family. Yes, ayan yung mga kinalakihan po natin dito sa kung ano yung mga kinalikahan natin. So, no naman for sure, 'di ba? Everyone is ang mga kinalakihan natin is go to school, get high grades para makahanap ka ng magandang trabaho at maging successful ka in life. And I know everyone na ayun yung mga kinalikahan na inalakihan nating program. Right? And syempre marami pang iba, mga traditions, beliefs, and all sa environment na meron tayo. And also, di ba? Ayan, congrats the programming loop. Ayan, grabe naman. Nakikinig talaga sila. Di ba? Nakikita ko yung nakikita ko yung mga comment, the survival mindset. Wow, grabe. Ang dami natutunan ni Miss Techno. How about the others? Ano natutunan naman nung iba? Alright, sige. Tawag pa ako ng isa. Ayan, sige, dahil naka-open ka na ng camera at mukhang busy-busy ka. Ayan, hello sa iyo, Miss Donabel Torino. Ayan, sige nga. Ano yung mga natutunan mo sa first slide? Ayan, wait lang. I-co-host muna kita, Miss Donabel, para naman ma-share mo sa amin kung ano yung mga natutunan mo dito sa ating Zoom event about sa reprogramming na topic. Ayan. You can unmute na po. Ayan. Ayan, hello, Miss po. Donabel. Salamat. Pakilala ka din muna sa kanila, Miss Donabel. And then, ano yung natutunan mo sa first na slides na tinapik ni Sir Kuji? Okay, so good evening po sa lahat. So by the way, I'm Donabel Torino po from Cebu, 17 years old. So yung natutunan ko naman po sa first na tinapik ni Sir Kuji is about po sa kung ano yung ginagawa natin or ano yung napoprogram sa atin, kung ano yung nagiging habits. So, wait lang, rinig ba? Rinig ba ako? Yes, yes.
So dito po, napapansin ko kasi kung ano yung magiging habits natin. So mas natutunan ko din, sabi nga ni Sir RJ, na kung meron ding mga tamang community. O, halimbawa na lang sa 5 magkakaibigan sa environment nila. So yung kung ang 5 magkakaibigan is ang mas inuuna nila is yung future nila, ikaw yung pang-anim doon. So magiging ganun ka din. So may iba't ibang uri talaga ng community. So sa akin naman is yung ano talaga about sa kung ano yung ginagawa mo, yan yung palagi mong mapoprogram or magiging habits mo. So, um, yun lang po, Miss Ira, sa natutunan ko Yun. about ko sa kung ano, ay, ayun na siya. Sige, tuloy mo Okay. lang yan, Miss Donna. Okay. Alright, ayan na si Sir Kuji. Welcome po ulit, Sir Kuji. Sorry guys, no. Kakasalita natin ng connection eh. Sige, magpapalit na ako ng connection. Joke lang. Pero anyway, sobrang lakas ng energy natin. So, ayun guys. So, sige, next tayo. So, ngayon, pag-usapan natin, after those survival mindset, ano naman yung mga dapat mong ipalit doon? Okay? So, ipapakita namin sa inyo yan ngayon. So, ngayon, yung dapat response mo, for example, ito. What if I fail? Ang mindset dapat natin, what if I learn? Okay? What can I learn if I fail? Tandaan po natin, guys, sabi ko nga sa inyo, sa mundong to, dalawa lang yan. It's either you win or you learn. Yun po yun. Hindi ka naman po talaga natatalo. But you always learn from it dapat. So kung nadapa ka from different opportunity, nagkamali ka, hindi ka naging successful, subok ulit. 'Di ba? Parang ganito po 'yan, 'di ba? Hindi pwedeng, hindi naman po ibig sabihin na nag-break na kayo ng first girlfriend mo, first jowa mo, and first love mo. Hindi ka na ulit magmamahal. Ayun eh. Tama? So ibig sabihin, matututo ka. Hindi mo mapatagpuan si the one kung hindi ka susubok ulit. Yan naman, no? Nax! Diba? Sinasabi ko sa inyo eh. So, anyway, yun po yun actually. Learn from it. Subok ka lang ng subok. Wala yan sa edad. Ito kung maalala nyo po, short lang, the history po ng Kentucky Fried Chicken. Ilang taon na siya bago siya naging successful sa KFC. 'Di ba? Ayun po 'yon. So yun po yung gusto ko po sabihin sa inyo. Next is doon naman sa I don't have money. How can I create more value? Yan. Paano ka naman makaka-create ng more value? Kasi if you have value, you can earn money. Okay? Next is I don't have time. Yan yung sinabi ko kanina. Ano bang deserves ng time mo? Where your attention goes, the energy flows. Ano ba yung attention mo? Saan mo ba yung pinupunta? What will people say? Where do I want to be 3 years from now? Sabi ko nga sa inyo, huwag niyo na pong pakialaman kung anong sabihin ng ibang tao. Ang importante, ginagawa mo yan para sa sarili mo at para sa pamilya mo one day. So kung alam mo naman sa sarili mo, you're doing the right thing. Huwag kang matakot. Magkakamali ka, yes. Magfi-fail ka, yes. But don't you ever, guys, napakinggan yung mga ibang tao. Kasi once na pinakinggan mo yan, wala. Malulunod ka. One day, susuko ka na lang. Tapos bakit? Bakit ang tao madalas sumusubok, naniniwala sa sinasabi na lang ng ibang tao? Kung anong sabihin nila, huwag ka nang sumubok dyan. Eto na lang gawin mo. Kasi ang tao, normally, sa human nature, na mas gusto natin yung mas madali. Mas madaling mag-blame eh. 'Di ba? Kasi pag sinunod mo yung ibang tao, tapos nag-fail ka, hindi ka naging successful, edi mas madali mag-blame. 'Di ba? So, pero isa po sa naging characteristic ng isang successful na tao is you take responsibility in everything. Failure and success, ikaw ang may dahilan niyan. Okay? So, i-type mo nga ng success. Kung nakakasunod po kayo, i-type mo naman. Success. Yan. Dapat,
Entrepreneur mindset tayo. Okay? So say no to survival mindset. Be an entrepreneur mindset. Ayan. Okay. So ngayon, sumobra. Ayan. So ito, gusto ko pong ipakita sa inyo is the limiting beliefs and growth beliefs. Okay? Poverty thinking versus growth thinking. Kasi some of this, alam ko, baka nasa utak mo yan ngayon. At gusto ko i-rewire natin yan. At gusto ko ibahin natin yan. Ngayong gabing to, after this training, lahat ng nandito, sa ulit lang to ha, konti lang to. Pero alam ko, there's a limiting belief bakit hindi mo pa nakukuha yung mga gusto mo sa buhay. Kung alin man dito, i-admit mo, tanggapin mo, pero papalitan natin. Kasi yung mga duda mo, pagdudahan mo, sabi nga eh. 'Di ba? What if hindi totoo? What if hindi ganito, ganyan? Ganito. Pagdudahan mo yun. Yung sabi mo, what if di ko kaya? Paano pag nagawa mo? Di paldo ka, boy. 'Di ba? Di paldo ka, boy, pag nagawa mo. Di ba mas magandang paniwalaan mo yun? Yung mga what if mo, gandaan mo na. Magwa-what if ka na nga lang eh. Di ba? Doon pa sa pangit. Di ba? Parang ganun po yan. Okay? So kasi sabi mo, halimbawa, pili tayo dito ng isa. Masyadong risky. Let me understand the risk. May tinatawag po tayong calculated risk. Okay, pwede nating makalkula ang risk. Okay? What if I failed? I can learn. Hindi ko alam eh. Di aralin ko. Ito pa. Swerte kasi sila. Di ba? They're so lucky. Marami ganyan eh. Okay? Siguro pinanganak silang mayaman. Siguro pogi sila. Siguro maganda sila, guwapo sila. Limiting belief yan. Top earner na sila, matagal na sila eh. Guys, galing din po ako dyan. Okay? I have so many mentors before. I have so many people I look up in this industry. Yung iba, hindi naman na naging successful. Yung iba, nawala na nga eh. Hindi sila swerte. Nagsipag lang po sila. Trust me, wala pong swerte o malas sa mundo. Huwag po kayong maniniwala sa swerte kasi malas po yun. Okay? 'Di ba? Ito, every year, ito. Sorry to break this. Okay, kasi even parents ko naniniwala dito pag every New Year nangongolekta ng bilog na prutas. 'Di ba? Tapos maglalagay ng dun sa bigas, maglalagay ng mga coins tapos mga bills nakatali pa ng red ribbon. 'Di ba? Tapos para daw maganda yung pasok, yung swertehin yung buong taon. Mga paniniwala na 'yan eh. 'Di ba? So, sino pong gumagawa noon? Aminin na. Ha? So, tapos, after ilang weeks pa lang, napapansin ko, yung coins dun sa bigas, ubus na, pati yung blue bills, ribbon na lang natitira. Diba? So guys, marami pa kahit ito kahit gawin mo pang kwintas yung ubas, hindi ka sweswertehin kung wala kang babaguhin. Isipin mo sabi ko kay baba ko yun eh. Yung samantalang yung mga binilihan natin ng prutas, yung mayaman na eh. 'Di ba? Bagong taon pa lang. Because when others believe in luck, they sell and nagsipag sila. Okay? Ayun pa, next, I need motivation. Hindi nyo po kailangan ng motivation. Motivation without action is a trash. Tandaan nyo po, ang motivation, maya't maya nauubos yan. Ang motivation parang cravings lang yan. After ng cravings mo, ubos ulit yan, wala ka na ulit gana. You need something discipline. Okay? Ngayon, sa mga nandito, na-guest po natin at hindi members or kahit ikaw members, don't say someday. You start today. Kung nakita nyo different problem, no, hindi po yan different problems. It's just different responses.
To ha, hindi naman po ibig sabihin nandito po kami sa point na to, wala na po kaming inaarap. Di ba? Wala po kaming challenges. Meron pa din. Ang buhay po, hindi yan nauubusan ng problema, ng challenges. Sadyang nag improve ka lang, kaya yung challenges mas humihirap, yung mga nakaraang challenges, sobrang dali na lang. Di ba? Para ganito, event ko dito si Pres, dito si Pres eh. Oh, paano kami for example, paano kami respond sa mga challenges? Hindi. Ibig sabihin, pag may challenge, may bagong dapat matutunan. Ibig sabihin, mag-i-improve na naman ako. Ganun po kami mag-react. Na-reject yung ads ko, na-ban yung TikTok mo. Di ba? Ano ba yun? Dapat mong i-improve. You learn from it. Di ba? Aralin ko ulit. Ganun dapat. Hindi yung after ng mga challenges na yun, ay wala na, hindi na para sa akin to. Naku, tuktukan kita dyan eh. Ikaw talaga eh. Di ba? Masyado kang tampuhin, tampuhing bata. Joke lang. Di ba? Kidding aside, pero yun po yun. At hindi ka mabilis, parang sabi ni Lord, kung ako si Lord, di ba? Binigyan lang kita kinurot lang kita onte, nagtampo ka na. Di ba? Dapat hindi. Again, you're experiencing what you experience today. Kasi alam nung nasa taas na kaya mo lampasan yan. Okay? Okay? So, ayan. So, next. Ito po gusto ko pong makita nyo. Sabi ko sa inyo, malapit na po tayo matapos. So, reprogram yourself. I start when I'm ready. Hindi po ganyan dapat. Ito kasi yung mga madalas na ginagawa. Madalas ang tao, sinasabi nila, magsimula ako pag okay na, pag ready na ako. Trust me, you will never be ready. Myth po, or palaisipan kung sa Tagalog, kung tawagin, na magsisimula ka na perfect at ready na lahat. Karamihan po ng tao, magsisimula ako pag ready na ako. Okay? Hindi po. Hindi po to hindi po to applicable sa lahat ng bagay ha. Ito when it comes to success. Okay? Hindi po to applicable sa lahat ng bagay. For example, I'll start when I'm ready. Ayan, nagkaanak ka tuloy. Hindi po ganun ha. Dapat ready ka din muna. Okay? So, ito po, when it comes to success, start, learn, improve, and become ready. You will be ready when you start. Okay? Confidence is often built after action. Tandaan nyo po, ang kumpiyansa mo sa sarili, hindi naman yan nagsisimula kung kailan bago ka pa magsimula. Okay? Ibig sabihin po, mas tumataas po ang confidence mo as time goes by along the way. Okay? Habang ginagawa mo you just need to believe. Okay? So, eto. Stop waiting for the perfect conditions. More money, more confidence, more followers, more knowledge, more free time, everyone supports. Hindi nyo po kailangan yan. Again, ang kailangan mo yung utak mo, simulan mo yan ngayon. Okay? Kilala nyo po si Kong TV? Yan, patay naman kasi nakakakilala kay Kong TV. Kong TV started with 1 viewers. Yun yung kapatid niya at sarili niya. Yun lang. Pero ngayon, one of the most successful content creator sa Pilipinas. Again, you don't need someone to believe in you. Hindi ka magsisimula kay Ascendra kasi sobrang yaman mo na. Hindi porket wala kang pera ngayon, wala ka ng kumpiyansa. Hindi mo kailangan maging matalino, maalam agad sa business para magsimula. Start with what you have, learn while doing it, improve while moving. Tandaan nyo po, progress is better than perfection. There's no such thing as perfect. Okay? Tandaan po natin lagi, every time what we practice, every time what we do, we progress. Pero pag ang utak mo is I practice makes perfect,
hindi ka magiging perfect. E di sana may perfect na tao. Kahit nga yung mga sobrang successful, nagkakamali pa din. Tandaan nyo po, start kung ano bang resources mo ngayon. Ano bang resources mo ngayon? Online, ang swerte na nga po natin ngayon, dami na nating resources. If I am going back to zero, kaya ko po ulit umasenso. Kasi alam ko yung resources. Libre po ang social media. Libre ang TikTok. Libre ang Facebook. Libre lahat. Madaming libre ngayon sa panahon ngayon na kaya mong subukan at kaya mong umasenso. Okay? So stop waiting. Waiting ha. Okay lang ba i-type mo dito? Start today. Yan. Start today. Next is reprogramming. Your environment is programming you. Okay, dito natin makikita. What do they talk about? What do they believe is possible? What do they normalize? And what do they encourage you to become? So malaki po talagang factor kung sino ang nasa paligid mo. Kasi bakit? Kung anong pinag-uusapan nila. Tandaan mo, sabi nga nila narinig nyo na po ba yung law of association? Law of aso. Diba? Ang law of association po, ibig sabihin, kung may 5 manginginom, ikaw na yung pang-anim. Okay? Kung sino yung lagi mong sinasamahan, right now, kung ikaw nandyan ka sa environment na yan, if hindi po nakakatulong sa'yo yan, what's stopping you to move out? One of my mentors said, isa po yan sa natutunan ko, bakit po ako nag-Manila agad. 17 po ako noon, nag-move po ako, nag-full-time po ako agad, kasi I understand that message. If mananatili lang ako sa bahay namin na puro negative about what I do, hindi po ako mag-grow. So what I did, I take the opportunity to go here para i-surround ko yung sarili ko sa sobrang magagaling na tao. And I do believe one day magiging magaling din ako. And ayun po yung ginawa ko. Kasi bakit? No man is an island, tandaan po natin. Okay? So kung ano yung iniisip nila, doon ka din papunta. Tignan natin, kung hindi ka marunong uminom ngayon, sama ka sa 5 maninom, baka ikaw na yung magpapainom next time. Okay? So makaka-apekto din po kung ano yung pinaniniwalaan nila. Ano ba yung normal sa kanila? Higit sa lahat, ano saan kanila pinupush para maging ikaw? Malaking factor po talaga yan. Okay? And most likely, ito po, leaders, you are the programming. Leaders isn't just teaching people what to do. Leadership is modeling what you want people to become. So all you need to do, sa atin po, sa mga members na nandito at may mga magkakaroon pa ng members, show consistency, keep learning, take action, and become the example. Sa atin po ito. Gusto natin dumami ang tao natin, tayo po ang magpapakita nun. Okay? So next. Yan. Wait lang, sumobra. Okay. Ito po, para sa mga nandito, again, your business is a mirror. Avoid rejection or avoid conversation. Sa mga full-time na itong ginagawa, sa mga nandito, part na ng business natin, kung ito po is isa po sa nakikita nyo right now, again, your business is a mirror. Nakikita po namin kung ano ang ginagawa mo. Kung natatakot ka ma-reject, ibig sabihin hindi ka kumakausap. If you fear judgment, it just means you care about what other people say. Lack of inconsistent result. Gusto mo ng instant na resulta, you quit too early. Kaya po sa mga part-timers na dito, napakasimple na lang po ng ginagawa natin. Gagawa ka na lang ng GC or you're gonna do TikTok ads or Facebook ads or magpo-posting ka sa Facebook, sa TikTok. If gusto po natin ng instant na resulta, trust me,
Pag nakuha mo yun, madali ka mag-quit. Lahat po yan pinaghihirapan. Trust me, if you want to do something, if you want to achieve something that you never had before, you need to become something, someone na hindi mo pa, kung hindi mo pa nakukuha dati. Tatagalugin ko para mas maintindihan nyo po, no? Kung gusto natin ng different result na hindi pa natin nakukuha, kailangan natin ng bagong ikaw para makuha din natin yun. Yung mga bagay na hindi mo pa rin nagagawa hanggang ngayon. Ibig sabihin po, yung sipag na hindi mo pa naibibigay na hanggang ngayon, bigay mo na. Okay? Ayun po, before fixing the business, sometimes we need to fix the person running it. Tandaan nyo po yun. Ascendra International, Centra in Community, we have our own business. Yes po, nandito kami para tulungan po kayong lahat. But, you have your own business. Kung anong gusto mo maging itsura ng negosyo mo. Kung anong gusto mo maging kakalabasan ng negosyo mo. Resulta at the same time, papupuntahan ng business mo, ikaw po ang nagpapatakbo niya. Kami po is just a guidance. Pero kayo pa rin po ang nagmamaneho. Okay? So, ngayon, yan po yung gusto ko pong ipakita sa inyo. And the 4 programs you need, mindset, skill set, habit set, and environment. Mindset, how you think. Baguhin po natin yan. If you can read books, madali lang po ito para pakinggan ko, sabihin ko po sa inyo, shortcut, no? We have all mentors. Kung ano na lang po sinasabi ng mentors natin, ng mga success partners natin. Okay? Gawin na lang po natin yon. No question asked. Again, matututo ka. Skill set. Lahat po nang yan, tinuturo na po namin. At paghaluin mo yung dalawa, you can have an habit set. What you consistently do. And lastly, guys, it doesn't mean po part-timers po kayo. But we encourage you all na may big event po dito sa Manila or ang Ascendra, you can go. Bakit? Again, environment is one of the most important thing that affect who you are. Who and what influences you. Okay? So mindset, skill set, habit set, environment, you can grow from there. Okay? So next is, ito po, napakasimple. The 30-day reprogramming challenge. Learn something every day. Reflect, replace it, act on it, and repeat it consistently. Actually, ito po, napaka-effective po talaga nito. Okay? May sinasabi, gawa tayo ng GC. Gawin mo lang ulit, gawin mo lang hanggang sa makakuha ka. Re-strategize again, nandito po kami. Tutulong po kami, papadaliin na po namin para sa inyo. Kung ikaw po, non-members pa, ito po yung dadatnan nyo. Meron na po kaming sistema na ginagawa para mas maging madali at mas maging mabilis po sa inyo. Okay? Next is don't just build a team, let's build people. Your goal isn't more members, our goal is more capable people. Think, communicate, lead, solve problem, handle rejection, take responsibility, and create results. Overall po, lalaki po ang business natin if we think like this. Okay? If mag-iisip po tayo as one na ganito, magiging maganda po ang business natin. And right now, maybe you're not looking for another business. Maybe you're looking for a different version of yourself. Okay? Okay lang ba? I-type mo dito sa comment box natin, pangalan mo tapos 2.0. Okay? For example, Kuji 2.0 this year. Diba? I-type mo kung ready ka na to become the better version of yourself. Again, think bigger, take more action, learn new skills, build relationship, create opportunities, and stop waiting for others' permission. Tandaan nyo po, tayo po ang gumagawa ng karakter natin. Ikaw ang bida sa sarili mong kwento. Okay? Ikaw ang bida sa sarili mong kwento. Okay? Gumagawa ka ng sarili mong pelikula.
Okay, stop waiting for other permission. Bakit guys? Take note of this. The opportunity is valuable because of who it forces you to become. Lahat po tayo nandito may pantay-pantay po tayo pagkakataon sa mundong to. We have all the 24 hours in the day. We have all the opportunity. But it depends on you kung papaano mo yan gagamitin. Okay? Ako po, I still could remember 17 po ako, 19 po ako na-hit ko first million ko. I started closing deal more than 200,000, almost half million. I just believe in it. Pero sino bang magsasabi na kaya ko din? Sino pong magsasabi na yung isang bata before is right now, sabi nga, you just need to believe it and just need to be patient. Diba? Isa na po, hindi one. Okay? Ito po all of that nagsimula sa utak and pinaniwalaan ko kasi I want a better version of me. And I thank you syempre sa mga gumabay at the same time naging inspiration. All I want you to know is kung kinaya namin, kayang-kaya mo din. Okay? Regardless kung anong edad mo. Okay? What if the thing holding you back isn't your circumstances? It's your programming right now. Malaki po ang factor kung paano ka gumalaw ngayon, kung anong pinapaniwalaan. What believe about yourself do you need to uninstall? Kaya after po this training, accept mo. Kung masyado kang tamad, accept mo. Tamad ka mag-aral, kung masyado kang mareklamo, i-accept mo. And uninstall at tonight. I-uninstall mo na lahat yan. Again, libre po mag-download sa App Store ng mundong to. I-download mo yung mga ugali at mga characteristic na gusto mo para sa iyo. Sabi nga nila, the result, the magic na gusto natin is in the action you're avoiding. Yung gusto nating magic na resulta, nandun po yan makikita sa action na ina-avoid natin madalas. And ito po, patapos na po tayo. The reprogramming formula, sinabi ko na actually ito kanina, uninstall and install mo, then execute. New thoughts, new action, new habits, new identity, and new result. I-patent na po natin, i-pattern na po natin dito sa Sentra. Sundin nyo na lang po kung ano yung pinapagawa po namin. Ihahatid na po namin kayo sa dapat nyong puntahan. And we will make sure kung ano pong resulta na gusto mo sa buhay mo, makukuha mo din. Kaya kung ikaw, non-members ka, again, huwag ka matakot. Narinig po sa akin to right now cause this is the perfect time you need to take action regardless kung anong edad mo. Okay? Gusto ko ma-realize mo again, hindi mo kasalanan na pinanganak kang mahirap at nandyan ka sa community na yan. Pero kung tatanda ka at mamamatay kang mahirap, it's your fault na. Kaya right now, guys, ngayon na nakikinig ka sa akin, gusto ko ma-realize mo in whatever situation you are in tonight, in this very moment, you can do something if you will take action in this moment. Okay? And eto, you don't need a new life. Sabi nga nila, di ba? Minsan lang tayo mabuhay sa mundong to. You need a new program. Okay? You need to restart. Di ba? We want to gain momentum. And right now, start from this. Change the way you think. Change the way you act. Change what you repeatedly do. Eventually, you will change. And eventually, what you believe is possible for you. Tandaan nyo po, ulitin ko sa inyong lahat. Lahat po ng sobrang imposible dito sa mundong to, ginawa lang din po ng kaparehas nating tao.
We are a creator of this world. May creator tayo, pero right now, itong earth po natin, this 2026, are existing because of us. Okay? Co-creator po tayo ng mundong to. So, kaya nga, nandito ka, kasi your mind is so powerful. Nandito ka, at alam ko yung nasa isip mo right now, at kung ano man yung mga pangarap mo right now, at gusto mong matupad ngayon, binigay sa'yo yan ng creator natin kasi alam niyang kaya mo din gawin yan. And this question, gusto kong iwan sa inyo ngayong gabi. What versions of you or me am I building? For the leaders na nandito, become better leaders. For those na members dito, stay curious. For everyone na nandito, build the person capable of building the business and building the life that you're dreaming. Okay? Again, reprogram, rebuild, and rise. Alright? So, again guys, actually, tapos naman na ako. And I hope may mga natutunan po kayo ngayong gabing to. Magiging madali po ang business if you're thinking the right, if you have the right mindset. Magiging madali po ang pagnenegosyo mo. Mas magiging simple ang buhay. But simple, it doesn't mean madali. Okay? It doesn't mean wala ka nang dadaanan. Ibig sabihin lang nun, magiging iba lang yung paningin mo sa bawat nangyayari sa'yo. And if that's happened, trust me, magiging maganda po at magiging successful ka one day. Sabi nga nila, nothing changes if you will not change something. Kaya wag nyo na pong antayin ng 2027 bago ka pa magkaroon ng pagbabago sa sarili mo. Okay? Ilang New Year's resolution na ang dinaanan niyan. Di ba? Ilang New Year's resolution na ang pagdating ng second week ng January tapos na. Okay? If you want to be better right now. 1% every day. Simulan nyo po yan. Trust me, magiging iba po ang life. And actually, by next week, mag-iiba na po ang ating momentum reset. Okay? Magkakaroon na po tayo ng big event next week. Open po sa lahat po ng nandito na non-members and members. We will have a very big event by tomorrow. Makikita nyo po yung different result ng Centra Community. Kaya mas maganda maghakot po tayo, magdala tayo ng non-members. At kahit non-members ka right now, umattend ka every Sunday, magdala ka na din ng mga kakilala mo. And again, we will make sure po kung ano po yung nakikita nyo po sa amin. Makikita nyo din. And again, maraming salamat. To God be the glory. Babalik ko na sa ating napakagandang host, Miss Ira. Yan. Thank you, guys.